Tiniyak ng COMELEC na walang problema sa pag-atras ng local partner na Miro Systems na pagbubulan ng mga gagamiting makina sa Hatol ng Bayan 2025. Nagbigay rin ng pahayag ang komisyon kaugnay sa muling pagtakbo ni dating Mayor Alice Guo bilang alkalde. Ang detalye sa ulat ni Alan Francisco. Naglabas ng resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC hinggil sa isyu ng pagbitaw ng isa sa mga local partners ng joint venture ng Miro Systems. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, magpapatuloy ang proyekto at walang magiging problema sa kabila ng withdrawal ng St. Timothy Construction Company sa local joint ventures ng Miro Systems. Ayon kay Garcia, susundin nila ang rekomendasyon ng kanilang law department kung saan dapat na ipagpatuloy ng remaining partners o punan kung ano man ang magiging pagkukulang. Katulad ng pagsusumite ng katumbas ng mawawala na Net Financial Contracting Capacity o NFCC na may at least 10% sa loob ng 10 araw. Para matiyak na walang magiging pagkaantala sa deliverables ng local joint ventures ng Miro Systems. We will impose penalty in the event that the 10-day period is not complied with on a daily basis. Ang importante dito, gusto lang namin patunayan, tuloy-tuloy po ang lahat. Wala po yung mga sinasabi ng iba na iilan na baka may problema, napakalaking problema, a big problem, ika nga, sabi ng iba, pero ang katotohanan wala pong problema. Kinumpirma rin ng komisyon na tatanggapin nila sakaling maghain ng kandidatura si dismissed Banban Mayor Alice Guo, mayroon silang isa sa alang-alang na 3 bagay. Una ay ang pagiging nuisance candidate, pangalawa ay kung may petition to cancel or deny candidacy, at ang pinakamahalaga ay ang desisyon ng Office of the Ombudsman to perpetually disqualify. Mukha po kasing may binigay sa amin na desisyon ng Office of the Ombudsman patungkol sa kanya. At yung mga iba pa, Cebu, Mandaue, Surigao, at mga iba pang lugar na may perpetual disqualification to hold public office. Sa Mexico, Pampanga pala, to hold public office. As far as the COMELEC is concerned, we will enforce and implement the Ombudsman's decision. Hanggang kahapon, wala namang untimely incident o election-related violence na napaulat sa buong bansa. Kaugnay nito, umaasa ang komisyon na mananatiling payapa at tahimik ang mga filing ng COC sa mga susunod na araw. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.